Good morning, Bride. At tayo po yung magsisimula na ng ating gawain ngayong umaga. Kindly turn on your songbooks, number 77, Turn Jesus. Amen. Glory. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Glory! Turn your eyes upon Jesus. Look full is in wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed, and we follow Him there. Over us, see no more had dominion. For more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Tumayo po tayo sa chorus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Tawagin po natin si Brother Rene para po sa ating pambuhat po na natin.
Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa umagang ito. Kami po inyong idinako, Panginoon, upang ikaw ay aming pagpulihin, sambahin, Panginoon, pagsalamatan sa lahat ng inyong po mga ginawa sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ang aming kagalakan, Panginoon, na ma-express namin, Panginoon, sa umagang ito. At katakpoy po ninyo ang bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Maging ito man, Panginoon, ay karamdaman, Panginoon. Maging ito man, Panginoon, ay lungkot. Maging ito man, Panginoon, ay pag-aagam-agam, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy po kami iniingatan, Panginoon, sa amin po mga buhay, Panginoon, sa amin po mga ginagawa araw-araw, Panginoon. Ngayon, Panginoon, kami po ay nagsasakili lamang ng aming po mga masasalamat sa iyo, Panginoon. Na maitanghal ka, Panginoon, ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Ikaw, Panginoon, na mauna po sa aming pag-aawitan, magbibigay ng parangal, Panginoon, sa iyo, Panginoon, pangalan. Ito po aming pong dinadalangin lamang sa aming nag-isang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Tayo po tuloy-tuloy po sa ating gawain at amawin po tayo ng isang masiglang awitin mula sa ating dakilang Panginoon Kristo. Feel My Way with Love. Page number 28. Song number 28, Feel My Way with Love. Bakit natin si Brother Rene? Oh, blessed Lord, in the way.
sa ating panguling awit. Awitin po natin yung Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Oh, hallelujah. God's grace that taught my heart to breathe, and grace my fears to steal. How precious that grace has appeared. I first believed, too many years and say I have already His grace hath brought us far, and grace will lead me home. Thank you, kapatid na Rene, sa biyaya ng kapayang tayo pinukak po na. Tunay nga po na pakasarap po na biyaya ng Panginoon. It's amazing. Wala pong katapat at sa ating pong umaga ngayon na kinatagpo ng Panginoon ang kanyang bukal na biyaya. No? At gusto magpasalamat at magbigay kapurihan sa Panginoon. Naroon po ba? Brother Noy, God bless you. Pagpastigan at nais mo rin ibalik ang papuri sa Diyos sa oras Diyos sa kabutihan niya sa itang bagay. Talaga hindi po siya ng salamat sa Kanya dahil sa nagbigay ng kalakasan sa akin. Dahil nung kalang araw mga kapatid, umahon ko ng bundok mga kapatid. Parang tinatry ko yung katawang lupa ko. Parang susubok ko lang kung kaya mabahon sa batari. Kung maglakad ng mataas. Bilang ang lahat, pinupurot ko nun, bilang ang lahat dahil nasa Kanya ang lahat ng kapurihan dahil isang bigay ng kalakasan sa akin. Dahil nakita ko sa sarili ko, talagang Diyos pong
bigyan ng kagalingan. Dahil yung nasabi ko na kahit isang drum pang maintenance ang inumin kong gamot, kung hindi ako pagalingin ng Panginoon, walang magawa po yung mga yun. Dahil ginagamit ng Diyos na instrumento yun para sa pisikal na katawan natin. Kaya ang lahat ng bagay, nasa Diyos po ang kapurihan pa rin. Dahil sa kabutihan niya, halos 3 araw kami doon mga kapatid. At na-enjoy ko rin yung ko mga kapatid. Dahil sa mga mensahe at napakabuti ng Panginoon sa lahat ng bagay dahil siya po nagbigay ng understanding sa atin. Talaga itong mensahe ng tatayuan natin na 1% po kapatid na ito ang pawang katotohanan, hindi na katotohanan, kundi pawang katotohanan. Dahil nakikita po kapatid ng mga ibang doon, ang paglingkod na sa pera lang, pag wala ng pera, separate na. Dahil merong isang pastor doon po kapatid sa ayaw ko lang yung pangalan. Kaya wala na sila ng pastor na kawantos niya. Dahil sa pera lang yung paglingkod sa Diyos eh. Wala ng pera, wala na. Pero kung sa mensahe ka na nalingkod, sa tamang mensahe ka nalingkod, kahit may pera o wala man siya, talagang tatayuan yung katotohanan po kapatid. Kaya napakapalat po natin dito sa church natin, dito sa baling ito na lahat na tumatayo dito sa baling po kapatid, hindi lang dito sa atin, kundi sa lahat sa buong baling truth na tumatayo. Napakapalat ng mga bride talaga. Dahil kung titingnan natin yung mga nangyayari po kapatid, yung mga humiwalay sa bati, talagang nakikita ang papulusok po kapatid. Ako yung nawala sa akin ng na walang patutunguhan talaga. Kahit dito sa mensahe po kapatid, kung mahiwalay ka dito, talagang wala pong patutunguhan. Dahil ito lang matatuhanan po kapatid. Kaya salamat sa putihan niya, dahil sa galingan niya, dahil 3 araw na pong hindi ako nag-take ng maintenance po kapatid, hindi ako nag-inom. Parang okay lang po ramdam ko. Parang uminom ko ng maintenance, saka hindi uminom, parang parehas lang. Kaya sinubukan kung na hindi gumamit. 3 araw, kahapon nagkakot kami ni Brother Rod sa doon sa lipat bahay. Yung kaya naman po kapatid yung init sa katawan. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Talagang tuwang-tuwa ko kapatid sa binigay niyang kalakasan sa akin. Dahil kapag drive na, kapag harap buhay ng katawang lupa ako para sa pagtemporal, para sa pamilya, napakaputi ng Panginoon kapatid. At binabalik ko po po sa oras ko sa kabutihan. Amen. Lord to God, talaga nga naman sabi nga ng Panginoon, pagkapagaling ko, magtiwala ka, stay in my word, stick in my word. Ang lahat ng pangako ko nasa iyo. Kaya manatili lang po tayo sa mensahe. Huwag tayo mag-wave, sabi nga ng ating mahal na pastor at ang mensahe, lalo na kahit isang segundo huwag ka mag-wave. Kahit na isang 0.5%, wag. Kung gusto mo tanggapin yung biyaya at pananagumpay sa buhay mo. Meron pa po bang isa na gusto magpasalamat? Okay, ako po gusto magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Magpasalamat ako doon sa ako po, bagamat medyo may pain pa, pero napakabuti po ng Panginoon kasi ng Tuesday po na-twist talaga ito ng gusto na talagang nahilat yata lahat ng ugat at itong kaliwa ko. Lagi naman itong nadadamage itong kaliwa ko. Kinagat ang kalupihan, yung gout, ngayon naman na-twist. Sabi ko, ba't lang itong kaliwa? Anyway, mabuti na nga naman yun, kaysa pati yung kabila pa, mahirap. Pero at least tumutulong yung kanang pa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, kahit na 2 pilay po kasama ni Pastor ng Biyernes sa ministerial at sabi nga pensionado, ay napakaganda po ng gawain doon at talagang nagbigay kalakasan sa akin ng mga kapatiran po nandoon. Bagamat may hagulgulan ang hindi mo mapigilan. Dahil sa matitinding, akala ko matitindi na yung pagsubok natin eh. Sabi ko, Lord, grabe to. And yet, Lord, ipinakita mo sa mga brothers na to na huwag kayong mag-iwahiwalay. Magsama-sama kayo, mabuhin nyo sarili nyo ng pag-ibig. Walang competition. But rather, ang nakita po nila sa puso nila, tumayo tayo
Sa biyaya ng Panginoon, huwag natin tingnan ang masamang nangyari at naganap, kundi tingnan natin ang mensahe. May pangako ito, panghawakan natin. At tumayo po sila sa pangako na yun ng Panginoon. At ngayon po'y umaahon-ahon sila talagang grabing init lalo po nila ngayon sa Panginoon. Kaya sabi ko, to God be the glory. Bless na bless po ako ng ministerial na yun. Kaya sabi ko, Lord, talagang ang spirit of competition hindi po nangyayari dapat talaga sa mga kapwa bride. So hindi, tulungan. Kung anong gawain niya, tulungan. Alisin po natin yung pride, no? Ang ilagay natin ay ang pag-ibig ng Diyos doon sa gawain. Kung paano tayo nilagay ng Panginoon sa gawain, ilagay natin yung pag-ibig na yun doon sa gawain. Dahil hindi ko naman gawain yun. Gawain ng Panginoon yun. Na nagpe-perform lang po tayo sa turo niya, sa tulong niya, sa biyaya niya. Kaya sana po tayo magkakapatid lahat sa Panginoon ay magtulong-tulong po kung paano yung mga kapatid na yun ay tumayo. At nagtulong-tulong sila sa matinding bangungot na nangyari sa kanila. Ay tumayo po sila, iniyak nila sa Panginoon yung dapat nilang iluha, pero hindi nila sinabing tama na. Hindi, Lord, itayo mo po kami nuli. At ito, Panginoon, lalo namin pag-iigihin. Kaya gusto nila mag-aral pa ng gusto lalo po sa mensahe para lalong ihayag ang mensahe ngayon ng katotohanan sa tamang kapahayagan. Kaya nagpapasalamat kami, gusto nilang ang body po niya na inatatayaan po ng ating church, ating mga na pastor, gusto nilang samahan at magtutuloy-tuloy po sila sa gawain nila sa ministry na pinataw ng Panginoon sa kanilang balikat. Kaya pagpalain nawa ang mga kapatiran na yun na talagang sinubok, no? Ng panahon, sinubok ng tadhana. All the pains, kung ano yung nararamdaman nyo, wala pa po yan. All the pains na naramdaman ko, sabi ko nung makita ko ito, kinumpara ko, ang layo. Pero the grace of God is there. At inahon po sila at sinabing, magpalakas kayo mga anak. No? At dapat ganun din po tayong lahat. Lalong-lalo na pagdating sa ministry ng Panginoon, magpalakas po tayo. So hindi na po pagtatagal, no? Let's share all the blessings sa Panginoon at ating pong ibigay ang ating katapatan at buong puso sa oras po ng pagkakaloob. Awaitin po natin the windows of heaven. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus makes everything right. I give him my all-treasured garment. He gave me a robe of pure white. I'm twisting today on the manna, and that's why I'm happy today. Dito kayo, kaibig mo na lang. Let's close our eyes, let's bow our head. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy niyong paghawak sa bawat bride, Panginoon, na nandito po ngayon. Ang aming mga paa, Panginoon Diyos, ay dinaloy niyo, Panginoon, patungo, Panginoon, sa inyong pananambahan. Salamat po. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang mga nakapiling namin ngayong umaga dito sa church, Panginoon, sa video, Panginoon Diyos, na sa malayong dako na ating mga kapatiran ay kapiling din natin ngayong umaga. Ipinanonood, Panginoon, ating live, Panginoon, na stream na ito. Salamat, dakilang Diyos, sa bawat puso na ito, Panginoon Diyos, na kapiling natin sa oras na ito. Pagpalain niyo, Panginoong Ama, ang mga kaloob na nanikong tunay nga magamit pa ito, Panginoong Diyos, ay kalalaganap, Panginoon, ikalalago sa kapahayagan ng inyong salita. At Panginoon Diyos, sa habang ang kapahayagan ng inyong salita ay naihahayag, ay gayon din ang kapahayagan ng inyong pag-ibig na idinagkaloob sa amin, ay aming Panginoon, mai-share ng buo 100% ang pag-ibig na ito, ang pangunawa,
Lord, without reservation, kung sa bawat kapatiran at sa ministeryong ipinataw nyo sa aming mga balika. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang lubos na pangunawa, Panginoon, ng inyong salita ngayong umaga. Ang iba sa amin, Panginoon, ay may mga bagay na nahirap umabot, Panginoon, sa pangunawa. Subalit sa biyaya ng inyong pag-ibig, ay yakapin niyo kami dakilang Diyos ng pangunawa. Yakapin niyo kami dakilang Diyos na abutin, Panginoon, ang aming kakayahan. Kaya, Panginoon, kung anong kalakasan ng bawat isa, ipagtayin niyo, Panginoon, ipagkaloob ang pananagumpay sa lahat. Sa kinalalagyan problema, Panginoon Diyos, kayo lamang ang tunay na kalutasan sa lahat ng aming dala. Nawa mensahe niyo ngayon, Panginoon, magay magbigay, Panginoon Diyos, ng pananagumpay sa aming lahat. Salamat na kinakama sa inyong gagamitin. Patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang gabayan. Patuloy niyo, Panginoon Diyos, pagpalain ang aming mahal na pastor at ayang buong sambahayan. At patuloy niyo siyang magamit, Panginoon, sa amin, ng mga tupa niya, na makakain, Panginoon, ng mensahe hindi lamang nagbibigay ng liwanag at pag-ibig, kundi pananagumpay. Handa lang kami sumunod 100% upang dakilang Diyos ang mga mensahe ito ay maging isang ukit, nakaukit na sa aming puso, sa aming isipan, at buhay na lumalakad sa mundong ibabaw nito. Nagpapahayag patuloy ng iyong salita at pag-ibig. At may posisyon na po ang bawat pride upang, Panginoon, sa inyong pagbabalik para sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Ibinabalik po namin higit na kapurihan, kaluwalhatian sa inyo po makapangyarihang pangalan, aming dakilang Panginoong Jesucristo. Amen. Diretso po tayo. Ready po ng I know I am the bride. Amen. Glory. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and free. I am the earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing a stand. I will worship you. I will humbly at your throne. I will do everything. I will give everything to you, my Lord. Praise God. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran dito po sa church at sa iba't ibang lugar na naka-online. Good morning, bride. At tayo po ay dadako na sa pagbasa, pasimula ng ating gawain. Tayo po ay may mga Bible. Sa natin ang ating mga Bible sa Book of Matthew. Chapter 19. Masimulan muna natin sa Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Bago sa Matthew. And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband.
And if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. It hath said, whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. 5:32 ng Matthew. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her, that is divorced, committeth adultery. And the Pharisees also came unto him, tempting him, Matthew 19 na po, and saying unto him, it is lawful for a man to put away his wife for every cause. Sa verse 4, and he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her, which is put away, that commit adultery. And his disciples say unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. Sama na rin natin ang Corinthians chapter 7 verse. But to the rest speak I, not the Lord, if any brother hath a wife that believeth not, and she please to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Amen. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? So, hanggang doon lamang at tayo po ay humuko at magpasalamat, magpuri. Diyos naming banal, marami po salamat sa mga paksang ito na aming pag-uusapan. Naway kasihan mo kami at samahan. Bigyan mo kami ng gabay at patnubay na aming maintindihan ang iyong mga salita. Gamitin mo ang iyong alipin, suguin mo ang iyong espiritu sa aming kalagitnaan at mabuksan ang iwagang ito sa amin sa huling mga araw. Amen. Amen. Na siyang nagbigay ng katanungan, kaguluhan sa iba't ibang mga relihiyon sa mundong ito. Yes, Lord. Mag-usap ka, O Diyos, at puspusin mo kami ng iyong habagat. Biyaya. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po makaupo na. Glory to His name. Gandang umaga sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga friends of the bride, sympathizers, at lahat ng mga naka-online ngayon sa umagang ito. Now, ito po ay isang biyaya na tayo ay muling tinipon at pag-usapan natin ang isang dakilang hiwaga na nabuksan lamang, nahayag lamang ng mabuksan ng selyo.
So, ito po ay hindi na ipapangaral ng tama, hindi ito na ipangaral ng tiyak, maliban na mabuksan ng selyo. So, ito ay isa sa mga misteryo na na-unfold doon sa time ng opening ng seals. Amen. Amen. Before the seals, mga kapatid, napakaraming school of thoughts. Diba? Maging sa time ni Brother Branham, amen, before the seals, hindi pa ito nahayag. At uncertain siya na talakayin ito. Pero sa atin, sa message, clear po mga kapatid at tiyak ang mensahe ng propeta para sa atin. Amen. Kaya i-take up natin itong marriage and divorce. Kasal at diborsyo. Marami sa mga membro ng ating kapatid, Brother Branham, na dinatnan sa ganong sitwasyon bago maneuver. Okay, sila ay married twice, thrice, at iba't ibang sitwasyon ng buhay. Pero ang Diyos ay mahabagin at gusto niyang itama ang kanyang sambahayan at i-provide sa kanila ang tinatawag nating message of restitution para makabalik sila sa tamang posisyon. Okay, at dito po sa Matthew chapter 19, dito nagsimula ang talakayan, no? Mula sa chapter 19 verse 8. Now remember, sabi rito, these things that I say must come from the word. So yung kanyang bibitawan ay hindi galing sa kanyang kaisipan o sa kanyang konklusyon o sa kanyang pananaw, kundi ito ay naka-tie up sa Word of God. It can't be my own opinion. Kasi kung ang pangangaral sa maririnig nyo, narinig nyo sinabi, opinion ko lang ito So, wala kang, hindi ine-expect ang 100% mong pagtalima. Pero kapag ang salita ay sinasabing ito ay buhat sa salita ng Diyos, ito'y hindi opinion ko, kailangan natin ng 100% na pagtalima. Can you say amen? Sabi ng propeta, sabi niya gano'n, I say must come from the Word of God. It can't be my own opinion. Because my opinion is just like anybody else. But it's got to be in continuity with the Word of God. Amen. Remember, God keeps everything in continuity. He never changes. Kasi ang Word of God ay everlasting. Ang salita ng Diyos ay walang pasimula, walang wakas. Kaya ang katuparan nito at manifestation nito ay merong continuity. He's the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? Amen. Kaya sa chapter 19, nagsimula ang discussion dahil sa mga Pharisees. The Pharisees also came unto him, tempting him. Okay? Dahil sa tingin nila, sila ay tama, si Jesus ay mali, gusto nilang subukan. Diba? Ang aral at tayo ni Kristo pagdating sa aral na ito. Amen? Saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Diba? Doon pa lang may argumento na pag sinabi niya oo. So ito'y tanong mga kapatid na hindi oo o hindi ang sagot. Right. Diba? Hindi po lahat ng kasagutan oo o hindi lang. Diba? Merong tinatawag na in-between na tinatawag na sagot. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them in the beginning made them male and female? And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Therefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Simple lang ang salitang yan. Pero kung may revelation ka dyan, kapatid, ay
napakadali pong maunawaan at maintindihan. And they said unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement? So ang tanong ay nanguhuli lang. Hindi po tanong na nag-aaral at gustong matuto. So ang tanong ni Mr. Pharisee ay gusto lamang hanapan ng butas. Diba? At loopholes ang isasagot ng ating Panginoon. Kaya doon sa unang sagot ng Panginoon, merong tinatawag na second follow-up question si Mr. Sadducees and Pharisees. Why did Moses, diba, command to give a writing of divorcement and put her away? Kasi si Moses ay law. Diba? Si Moses ay written word. Kaya ang follow-up question, kung hindi pwedeng ihiwalayan ang babae at lalaki at sila isang laman, bakit sinabi ng kautusan na si Moses ay nagbigay ng kasulatan sa paghihiwalay? Ano ang sagot ng ating Panginoon? And he said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na yun na po ang konklusyon. But from the beginning, it was not so. So nabali ang kasulatan. Diba? Nasira yung unang kautusan, diba, na sa pasimula pa lang na gustong ipatupad ng Panginoon pagdating sa tinatawag na pag-aasawa at pag-iisang dibdib ay nasira, nabali. Kaya sa time ni Moses, walang nagawa kundi ibigay ang writing of divorcement na sa atin ngayon ay hindi pa po allowed, di ba? Wala pong diborsyo dito sa Pilipinas. At sa ibang bansa ay umiiral. At ang ginagawang ground sa mga taong gustong maghiwalay sa ating bansa ay ang annulment. Di ba? Yung tinatawag nating mapawalang bisa ang kasal. So, dito sa subject natin, nais kong mahaba ito nais kong tungayan natin sa paragraph 57. Lahat na sasabihin ko ay galing sa quote. Pansinin nyo, yung outline ko ay galing talaga sa quote. Sapagkat ito ay maselang subject. Mahirap na maging ang gamitin natin dito ay yung tinatawag na isang klase ng sermon na yung tinatawag na topical. So, ang gagawin natin dito ay contextual. Kung ano yung sinabi ng context, dun tayo. Kasi maselan na subject. Diba? Kaya, pansinin mo, sabi dito, kinote si Moses. Diba? Gusto debatiin si Kristo kasi kinote si Moses. This is scripture, this question confronted Jesus at the very beginning of His ministry. And it confronted Moses at the very beginning of his ministry. Talagang laking problema. It's a foremost question in believers' hearts. The sinner does not care. Kasi wala naman silang kinatatakutang salita o kautusan na malabag. Kahit 10 beses pa yan, 100 beses pa silang magkasal at diborsyo. Sinner. Nothing to quicken. Sa believer po ito. Yung mga tao na gusto nilang makapaglingkod ng straight sa Diyos. No? Kahit ang kanilang married life ay na-defile or nasira. Okay? It's a foremost question in believer's heart. The sinner does not care, but it's to believers, because the believer's trying to do all that he knows how to do to live right before God. Therefore, if any question comes up on religion, then the marriage and divorce case comes up. Bakit? Because it is the cause of the original sin. So itong tinatawag na marriage and divorce, ito yung cause, ito yung sanhi ng original na pagkakasala. Ba't mo naman nasabi, Pastor? Kasi in the beginning, God created male and female. Di ba? Upang sila ay mag-asawa. Hindi naman, mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, ay nag-create ng another party para maging part ng pag-aasawa. Hindi po, mga kapatid. Kaya, perfect ang tinatawag na disenyo ng
human race. Then, the marriage and divorce case comes up. Yun na, dumating. Sapagkat siya ay cause ng original sin. That's where sin started. Diba? Doon nagsimula ang kasalanan. And that's the reason it's brought up every time. Because it is the very beginning of sin. Anong ibig sabihin ng propeta na the very beginning of sin? Kasi yung kinain kong apple doon, hindi po apple yun, hindi apricot. Hindi po yun literal na tinatawag nating food na kung saan pinartake ni Eve. Okay? Hindi po siya tinatawag na natural food. Kasi yung natural food, every tree that bear fruit in the garden, you can eat every tree. But except those three, so ibang tree, na kung saan tree of the knowledge of good and evil. Diba? Huwag kayo magpapartake, don't touch it. Diba? Don't partake. Pero lahat ng puno sa halamanan, pwede nyo ipartake. Except dun sa tree of good and evil. So, hindi po siya natural tree. Diba? Hindi siya natural fruit. Sapagkat ito ay magbibigay sa iyo ng tinatawag na knowledge of sin. Ito ay magbibigay sa iyo ng tinatawag na lahat ng uri ng kasalanan ay nakakonekta doon. Okay, kaya yun po ay hindi pinahintulot. Gusto ng Diyos, ang kanyang couple ay mabuhay sa pamamagitan ng spoken word. Amen. At sila ay lumakad according to the word. Pero meron ding isang subject sa Garden of Eden na ang kanyang role ay guluhin ang happy family. Sirain ang programa ng Diyos. At yun po ay si Satanas. Nakita niya may isang creation sa Garden of Eden na pwede niyang i-possess. Ang serpent, di ba, in the beginning, nakikreate ng Diyos para maging katuwang, alalay ni Adan sa bukid. Di ba? Maging tagapagbuhat, helper. At yun ang nakita ni Satanas na pwede niyang i-possess. At pinoses, mga kapatid, ni Satan, yung tinatawag na serpent. Okay? Kaya nagawa ni serpent ang lahat ng all manner ng tinatawag na sin kay Eve. Can you say amen? At si Eve naman, dahil ito ay bahagi ni Adan, hindi naman niya ito hahayaang mawala sa kanya. Sabi nga, she is flesh of my flesh and bone of my bone. Can you say amen? At tatawagin ko siyang Eve sapagkat siya ay buhat sa akin. Kaya makita natin, no? Yung first original sin, she committed adultery, Eve, that brought forth the first child, which was Cain, Satan's own son. For in him lay evil, and it did not come through Abel, Satan's son was Cain. Direkta po, ang panganay ay hindi panganay ni Adan. Ang panganay na nailuwal ni Eva ay ang panganay na galing sa serpente. Okay? Pero sabi ni Eva, I know your question now. Kasi si Eve nagsalita, I have gotten a man from the Lord. Right. Diba? Ako ay pinagkalooban ng Diyos ng anak. That's exactly right. Yan ang sasaksak sa ating kaisipan. Na mismong si Eva ay nagsabi na bigay ng Panginoon itong una niyang anak. Okay? Now, therefore, sabi ganon, when the evil seed was planted in the womb of Eve, it had to bring forth because it's God's law of reproduction. Kailangang iluwal yun. Kasi yun ang batas ng pagpaparami. And it could do nothing else but bring it. And it had to come from God. Come from God. Si Cain come from God. Yung life, yung oxygen. Can you say amen? Yung permissive life na nandoon kay Cain ay pinahintulutan ng Diyos. Can you say amen? Para daw mga kapatid, para to pa rin ang law of reproduction.
Can you say amen? Kasi may another law. Sa pasimula, ang law of reproduction ay by spoken word. Pero hindi po yun, mga kapatid, umiral. Dahil ang pinili ng tao na law of reproduction ay by knowledge. Yung isa dapat ay by spoken word, by faith. Diba? Speaking, magkaroon ng binhi si Eva sa pamamagitan ng tinatawag na spoken word. Diba? Magluluwal siya ng tinatawag na binhi, mga sons and daughters. Pero pinili ng tao yung knowledge. Kaya yun ay through wisdom and knowledge. Kaya ano po, meron ng another law of reproduction na umiral. Yun ay sa pamamagitan ng tree of good and evil. And it could do nothing else but bring it, and it had to come from God. Kaya yung hininga galing sa Diyos. Pero yung binhi galing sa serpente. Can you say amen? Kaya siya tinawag na si Cain. And that's the reason the people say little babies sometimes that's not born with Christian parents are lost. Kaya sasabihin nila, sabi ng propeta, kaya yung mga bata na pinanganak ay lost kasi ang mga parents nila ay wicked at masasama. Pero yun ay kinontra, mga kapatid, ni Kristo at ng kanyang dugo. Jesus Christ's blood atones for the child. Amen. I don't care how much it was born and how evil it was born. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. So, wala pong kaugnayan, mga kapatid, yung tinatawag na pagkapanganak ng bata o minanang kasalanan niya, kapag ang pinag-uusapan natin ay atonement ng dugo. Can you say amen? Kaya anumang tinatawag na kalagayan niya sa buhay, kung parte siya ng atonement na yon, ang batang yon ay matutubos. And He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. The little child cannot repent. Hindi naman makakapag-repent yun, di ba? Namatay na hindi pa husto ang gulang, sanggol, innocency, di ba? The little child cannot repent because it has nothing to repent or to repent for. And that was the sin of the world, which was taken away by the blood of Christ. So babies goes to heaven. Yan po yung paniwala, mga kapatid, ng mensahe. Kaya lahat ng parte ng atonement papasok sa langit. Diba? Once na siya ay na-atone ng blood. So, hindi natin pinag-uusapan, mga kapatid, ang bride, kasi ang bride automatic sa heaven. Diba? Ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid ng propeta, lahat ng ma-atone ng dugo will go to heaven. Now, sabihin natin, bakit merong mga bata na kung saan ay subject sa hell? Kasi doon pa lang sa time ni Elisha, may mga bata ng Suhail, di ba? At hindi na po sila makonsider na bata dahil sa kanilang sin, di ba? Kinurse nila yung propeta, pinagtawanan, nilait. May kapansanan kasi yung propeta, siguro baka manipis na yung kanyang buhok, pinagtawanan at sinabing kalbo ang propetang ito na nagpipreach. Biruin mo, magawa ba yun ng natural na mga bata? So ang propeta at that time ay merong power sa kanyang lays in his tongue. Kinurse niya. Tumatalab pa yun eh, mga curse na yun eh. At propeta pa yung ginanon. Diba? Kaya suddenly, pagtalikod lang ng propeta, 2 shiver, pinagpapatay yung 42 na bata. Alam nga naman sa langit yun. Diba? Sila yung subject sa hell. Diba? Na kung saan hindi parte ng atonement. Kaya original sin, balik tayo, it's original sin and that's the reason it's questioned. When any great phenomena comes from God about the first thing, what about the marriage and divorce? Now, as ever, it still is a question amongst the people, as it was in the times of Jesus. Kaya nagkaroon ng 2 school of thoughts, paragraph 66, 2 school of thoughts on marriage and divorce, and that is
One of them says, tandaan natin, a man can only be married once unless his wife is dead. Kung wala tayong unawa sa mensahe, di ba? Yan yung tayo natin. Di ba? Na lahat ng mag-aasawa na meron pang living partner, ang tingin natin dyan, adultery. Yan yung isang school of thoughts. Kung denomination ka, nandyan ka sa paniniwala na yan. Diba? O anumang relihiyon. And that's one of the question. But you got following that you go overboard. Okay, paano yun? Diba? Kung nakagawa ng hindi matuwid ang iyong partner, meron kang reason ngayon, meron kang valid reason, gagamitin mo ngayon ng scripture. Di ba? Paano yan kung ang cause ay fornication? Kaya humihingi ka ng katarungan at grounds. And then the next says, another school of thoughts, if the wife or the husband, either one, has committed adultery, either one of them can be put away and married again. You find yourself overboard with that. Nasira ang pamilya. Nag-asawa siyang muli. Naruwi ng family. Dahil ang kanyang school of thoughts, pag nagloko ang kanyang asawa, pwede niyang palitan ora-orada. Dahil pinayagan siya ng religion na gawin yun. Kaya yung religion, yun yung nagko-control sa tao. Kaya siya nakakagawa ng mga bagay na kung saan ay hindi wasto dahil sa belief niya sa kanyang religion. Dahil sa belief niya doon sa school of thoughts na tinanggap niya. Can you say amen? It's either southeast or northeast. We want directly east. You run out of scripture when you go this way. You run out of scripture when you go that way. We want to know where the scripture meets scripture and know what's the truth of it. It takes a different way and fail to bring up the correct answer. But there still must be an answer. So hindi niya inayunan pareho yung dalawang direksyon, east bound, north bound. So wala po mga kapatid, southeast or northeast. Pareho mga kapatid na mali. Di ba? At merong kasagutan doon sa dalawang tinatawag na school of thoughts. There is two great schools of doctrine in the church. So nabanggit, yung Calvinism and the Arminianism. One of them is legalist. The other one is grace. And we come to find out the people who believe in the grace, the Calvinists, they say, bless God, it don't hurt me to smoke. It don't hurt me to drink. I can do these things. I've got eternal security. Then we find the other side, the legalist said, I would like to bowl him out. I would like to show him a piece of my head, piece of my mind. But I'm a Christian. I have to keep still. Yung legalist, ayaw gumawa ng mali. Kinokontrol niya yung sarili niya, nagpipigil siya. Kasi nakatali siya sa tinatawag na scripture ng written word na maliligtas siya sa pamamagitan ng tinatawag na mabubuting gawa. Yung isa naman, nakatali naman doon sa tinatawag na eternal security. Nakatingin siya sa finished work na kahit na magwala ng magwala ang kanyang laman dito, ang matutupad yung tinatawag na foreknowledge ng Diyos. Pero something na parang inconsistent doon sa belief, diba, ng dalawa. Kaya maging sa end time, yung paniniwala na pag sita ko eh. Gawa lang ng laman yan, wag mo intindihin yan. Ano pinagkaiba nun sa Calvinist? Alam niyo ang pinagkaiba ng dalawa? Yung terminology lang. Yung isa tinawag na Calvinist, ikaw ay tinawag na end time. Pero ang inyong reason at school of thought, parehas.
Nakuha nyo? Na pwede mong gamitin, na bawat doktrina ay pwede mong gawing isang kalan para mailigtas mo yung sarili mong kasalanan. Let's say, changing of the soul. Change na ang soul ko. So, hindi na ibibilang ang kasalanan ng aking laman. Pwede niyang gamitin, ano yun, pandepensa. Pero, there's something wrong. Di ba? Hindi yan yung sinasabi ng konsensya ng salita ng Diyos. Di ba? Ako ay bride. Di ba? For knowledge yan ng Diyos. I never become a seed by the rebirth. I am always a seed. Pero seed ba yung ginagawa mong yan? Nag-claim kang new birth, yung manifestation ba na yan na ginagawa mo ay seed? Parang may something wrong sa pagkiklaim. Diba? Any doctrine, any belief, mga kapatid, nauwi lang yan sa dalawa. Diba? Calvinistic side, tsaka yung tinatawag na legalistic side. Nababago lang ang term. Maging sa school of thoughts ng marriage and divorce. Nakukuha nyo, mga kapatid? Kaya, espiritu pala yun, mga kapatid, na nagbabago-bago lang ng term. Amen. Kaya sabi dito, two different roads. And neither one of them is right. Okay? Now, that's hard to say. Hard to say that. But it is the truth. We find ourselves on two different roads. One going one way and one another. Now, let's see what truth is. So, tayo po ay naghahanap kung ano ang katotohanan dyan. Now, I'm going overseas. Legalistic side ito. Now here is the legalistic side. Now, my wife, I'm going to lay the law down to you. If you flirt with any man while I'm gone, nandyan po sa harap. When I come back, you're a divorced woman. Subukan mo lang na magloko. Hindi kita patatawarin. Pag nabalitaan ko yan, hiwalay na tayo. Diba? Diba? Sample lang, no? Brother Ezekiel. Bin Ezekiel, alis ako. Pero subukan mo lang, magloko, sister. Pag ginawa mo yan, hiwalay na tayo. I don't want you making eyes. Don't want you flirting. You understand that? I'm your husband. If you do it, I'm going to put you away when I come back. Yan yung isang side ng paniniwala. Then she reaches and gets me by the tie and say, my good man, I want to tell you something. See? That if you make eyes on any woman or take any woman out or flirt with any woman, you're going to be a divorced man. Ba, ginantiyan din. Diba? When you come back, now, will that be a happy home? That's legally all right. Kaya kung ganun ang belief ng lalaki, ganun din yung belief ng babae. Ang lagay, kami lang ang nakatali sa kautusan, subukan mo rin. Sample lang ba? Sige lang. Magloko dyan sa barko. Pag nabalitaan ko yan, sabihin ni sister, hiwalay na tayo. Ganun ba ang tinatawag na masayang buhay? Ganun ba ang unawa natin sa mensahe? 72. Other side is that if I go overseas, ito hindi naman yung legalistic way. If I go overseas and I make a mistake, hindi ko na ilak yung kabina. Sobrang pagod ko. Kasi alam mo na, di ba? Pag hindi mo na ilak yan, nakadak yung barko, sampahan yung mga ano, di ba? Sampahan yung mga kababaihan, humihingi kahit isang paketeng sigarilyo lang or isang champagne lang, di ba? At ibibigay nila yung kanilang katawan doon sa tinatawag na marino o mga overseas worker. And I make a mistake. Go over and say, now look, napasama ako ron. Kala ko, kainan lang eh.
Pagdating doon, natrap ako. Papatotoo siya ngayon sa misis niya. Diba? Ano yung nababalitaan ko? Na ganun. Now look, I'll take this woman out and it's all right with my wife and she don't care. My wife, I'll go out with this man. This all right with Bill. He don't care if I don't care. Then there is something wrong with me. Kung ganun ang tratuhan, sige lang kung ano. Nandyan ka, bahala ka dyan sa buhay mo. Kung parang liberated, di ba? Ang dating. Kahit na anong gawin mo dyan. Basta ako rin dito, kahit ano din ang gawin ko, wala tayong pakialaman. So, there's something wrong. If I don't care, then there is something wrong with me. I don't love that woman, right? And you don't love that man. And if she don't care, there is something wrong with her. And she is my wife. I don't want other man pulling with her. She is my wife. Yun ang dapat, mga kapatid. Pero kung ganun sila kaluwag sa isa't isa, there's something wrong. Walang namamagitang pag-ibig, amen, o pagmamahalan. There is both of them has got a truth, but not the exact truth. Now, when I go overseas to make it right, my little family gathers around and we pray with one another and I commit them to God and they commit me to God. Yun ang tama. Amen. Kasi kung hindi mo i-commit yan sa Diyos, magsiselos ka. Correct. Lahat ng kaisipan, torturing ka sa kaiisip. But once you commit your husband to God, and you commit your family to God, may peace of mind ka. I commit them to God, hindi I commit them to my pastor. I commit them to my elder, to my deacon. Diba, paano kung nagloko yung deacon? Nagloko yung, di ba? Eh, hindi po tayo naniniwala sa ganun. Pastor, aalis ako ha. Iiwan ko sa iyo yung aking asawa ha. Hindi ganun eh. Commit them to God. Pastor, aalis ako, iiwan ko yung mga anak ko, bahala ka na sa kanila. Ano yung inuutosan mo yun? Magkaroon ng responsibilidad sa pamilya mo? Commit them unto God. Yun ang sabi ng mensahe. Hindi sabi ni Pastor, commit them to his pastor. Eh. Lahat ng gagawin ni wife, kailangan alam ni Pastor. Kasi siya yung pangalawang tumitingin na asawa doon sa, hindi ganun sinabi ng mensahe. Commit them to God. They commit me to God. And when we do, we go overseas. I go overseas. Now, I know she loves me. I have confidence in her. I love her. She got confidence in me. As long as I love her like that, she don't have any worry about me taking on any other woman out. As long as she loves me, right? Why? There is no need of me thinking about any other man going out with her. Because she is my wife. And I believe her. Kaya mga kalalakihan, i-trust nyo sa Diyos ang inyong asawa. Para hindi kayo magselos. Hindi kayo magduda. Hindi away ng away sa bahay. Sino yung nag-text? Patingin niya! Ano yan? Saan ka pumunta? Ilang oras ka na? Ano pong klaseng relasyon yun? Na walang tiwala sa isa't isa. Hindi ganun, mga kapatid, ang tinuturo ng mensahe. Ang tinuturo sa atin ng mensahe ay tiwala sa isa't isa. Nawawala ng tiwala sa isa't isa, parang walang pag-ibig na namamagitan. Kasi ibig sabihin ng pag-ibig ay faith. Tiwala sa isa't isa. And if I would actually do something wrong and make a mistake and go out with some woman and return back and would confess it to her, mga kapatid, ito po ay sincere ang puso nito. Kasi ang taong nagluloko, hindi niya nasasabihin sa asawa niya yun. Secret, but you will go to hell. Sa paglilihim mo ng ganong bagay. Ganon din yung asawa mo. Kung nagluloko at hindi niya i-confess sa kanyang asawa, she will go to hell. Sapagat siya ay unfaithful sa kanyang vow. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi, nirepent ko na sa Diyos. Kinonfess ko na kay pastor. Wala namang kinalaman si pastor sa ginawa mong kasalanan.
Wala namang kinalaman doon ng Diyos sa kasalanan ginawa mo. It is between you and your husband. Kayo ang magkonfession sa isa't isa ng inyong pagkakasala. Amen? Kaya yun, mga kapatid, itong taong ito ay tapat. Diba? Gusto niyang ipagtapat ang nangyari sa kanyang buhay. And tell her, Meda, I did not mean to do that. I just got caught in a trap. This woman just ran right up to me and grabbed me by the arm and started so, and I believe she will be understanding. I believe she will forgive me for it. But I will not do it. Amen. Because dahil may vow siya sa kanyang asawa, hindi niya yun gagawin. So, nandoon pa rin kay lalaki yung control tower. Nandoon pa rin kay babae yung control tower. Amen. And grab me by the arm. Yun nga ang nangyari. Though she will forgive me, I will not do it. Kasi minsan may mga kaisipan, patatawarin naman ako niyan eh. Kaya pwede kong gawin yan, paminsan-minsan. So hindi mo gagawin yon dahil mahal mo siya. Yun ang vow. Magkakaroon ka ng fear at respect. Okay? I will not do it. I will not hurt her for nothing. Though I know she will forgive me for it. I don't want to hurt her. Okay? And that's the way it is with God. If a phileo love, which is human love, fellowship love, can make a man feel that about his wife, and what about agape love? The Greek word meaning the love of God. How will that make me do about Jesus Christ? As long as I want to go to it, it's in my heart to do it. I say as long as it's in my heart to do it, I go do it. Yun ang legalism. Won't let me do it. It's because that I know I get punished for doing it. But the real truth of it is when the love of God comes into your heart, till you want to do it, and that's the truth of it. There is two schools, not legalism or other or Calvinism, it's both. Two thoughts on this marriage and divorce. Kaya yun po mga kapatid, nauwi doon sa tinatawag na katuruan. Kaya doon sa time na umihip ang hiwaga, buksan ang mensahe sa ikapitong anghel, binuksan ang mensahe, kasama po ito. Kasama itong marriage and divorce problem na to. Now, when he was confronted with this, there was two things in view. The priest said to him, "Can a man put away his wife and marry another for any cause?" And Jesus said, "It wasn't so from the beginning." So, yung perfect will ng Diyos, ang sagot, it wasn't so from the beginning. Yung permissive will, di ba? Yun yung writing of divorcement na ginawa ni Moses to put her away for anything they wanted to. And he said that Moses did that because I'm letting that string away a while because of the hardness of your hearts. But from the beginning, or at the beginning, it wasn't so. Amen. So yun pala mga kapatid talaga, ang perfect will ng Diyos, ang stand ng Panginoon ay walang ganon. Hindi na pumasok sa iba't ibang form ng tinatawag na marriage, sa iba't ibang form ng tinatawag na pag-aasawa. Kasi mga kapatid, na ma-break yun, napakarami na pong tinatawag na form ng pag-aasawa. Pumasok ang bigamy, nang pumasok ang adultery, di ba? Pumasok ang bigamy, pumasok ang polygamy, lahat na ng dumating. Di ba? Pornography, sodomy, kung ano-ano, di ba? Na pakikipagtalik na siyang produkto ng sex birth. Produkto ng marriage and divorce lahat. Can you say amen? Kaya, kung wala yon, walang kasalanan.
Kaya because sa tinatawag na marriage and divorce, pumasok ang tinatawag na kasalanan. Kaya ang sagot ng ating Panginoon, go back to the beginning. Yun ang answer. Eh sabi niya, in the beginning, it wasn't so. Para hindi ka malito, hindi ka maguluhan, go back to the beginning. There was only one pair of anything on earth. And there was one Adam and one Eve. And they were joined by God alone. One female horse, one male, one female parrot, one male. At the beginning, as He told us to go back, there was only one pair of anything. Is that true? Amen. Then we find now that everything in the beginning was running in perfect order and harmony with God, and nothing was out of cater. Kaya walang problema ang Diyos. Wala siyang sakit ng ulo. Di ba? Walang third party. Di ba? Walang trouble. Lahat doon sa Garden of Eden, mga kapatid, ay happy. Pero merong isang tinatawag na creation na ang role niya, mga kapatid, ay manggulo. Diba? Tinawag siyang destroyer. Destroyer ng tinatawag na happy family, destroyer ng tinatawag na pagsasama, destroyer ng tinatawag na fellowship ng pamilya. Pinoses, mga kapatid, yung serpent. Kaya yung gumagawa niyan, mga kapatid, ay napoposes. At ang iba ang tawag incest. Napoposes sila, mga kapatid, ng tinatawag na original sin. Now listen, do you see? One interruption, isang interruption lang, spoils the entire program. Diba? Ganon din sa mensahe. Isang pihit mo lang sa mensahe, sira ang continuity ng doktrina. Diba? Let's say, galawin mo lang yung new birth. Ugain mo ng konti. Hindi, may new birth naman kahit before 63. Pansinin mo yan, malalaglag ka na dun sa mga susunod na mga doktrina. Diba? Kasi nag-raise ka na ng another standard doon sa standard na nilagay ng Diyos. Kung ang standard ng Diyos, ang new birth ay alpha. Ang new birth ay ang last day o ang omega. Nag-insert ka. Hindi, may new birth naman kahit wala pang 63. Okay? Sige. Kung yan ang gusto mo, tignan natin ang magiging manifestation mo sa dulo. Hindi pala talaga namatay. Cleansing lang pala. Pwede pala. Kasi nang una, di ba, sinira mo yung continuity. So kung meron pa lang na new birth, kahit hindi kompleto ang pagtuturo, kahit hindi dumating sa kamatayan, kahit hindi dumating dun sa full union, may new birth na, lilitaw na kahit cleansing pala, new birth na. Nakukuha nyo, mga kapatid? Kaya konektado yun. Kaya mahirap gumalaw sa salita, mahirap pakialaman ng salita, mahirap magdunong-dunungan sa mensahe, mahirap mag-claim na kaya ko to. Diba? Kaya ko yung harapin. Kaya once na isa lang na tinatawag na interruption, one interruption spoils the entire program. Ganon ang ikinahulog, mga kapatid, ng mga tao. Kagaya ni serpent, kagaya ni Cain, kagaya ni Eva, di ba? Isang pagpihit lang ang ginawa niya at kala niya may babalik niya sa ayos ang lahat ng ginawa niya without repentance, wrong. Di ba? Na magkasala si Eva at si Adan, gusto nilang bumalik sa Garden of Eden. Di ba? Gusto nilang ipartake yung tree of life. Kasi na-realize na nila ang tree of good and evil pala mali. Balik tayo sa tree of life. Oh no sir, hindi pwede. May flaming sword, mayroong word of God, di ba, na nagtataboy sa kanila. May mensahe na nagre-rebuke sa kanila doon sa Garden of Eden, hindi niyan pwedeng gawin without proper atonement. Babalik kayo sa eternal life at tapos niyo magkasala. Di ba? Anong tawag doon? Gusto niyo i-claim na may eternal life kayo? Kahit na defile nyo yung tamang pagtuturo, hinarangan sila
Eh, saan sila nag-stay? Sa tinatawag na man-made religion. Hindi pala kami pwede mag-partake sa tree of life para ma-born again without repentance. Anong ginawa nila? Nagbihis sila ng dahon. Diba? Para mai-present nila ang sarili nila na kanais-nais sa tao. Kasi naked sila, sinner, naked. Sinner. So gusto nilang takpan ang kanilang kaubaran ng mga man-made lives. Yun yung religion, mga kapatid. Kaya may relihiyon, gusto nilang tapalan ng kanilang kamalian ng tinatawag na religion nila, ng belief nila. Kaya dalawang klase po, isang head religion, isang heart religion. Ang heart religion, mga kapatid, ay pananampalataya sa buong salita ng Diyos. Ang head religion, meron siyang paniniwala, pero galing sa kanyang kaisipan. Galing sa kanyang interpretasyon. Kaya nahati po siya sa dalawa. Kaya ang bigat, one interruption spoils the entire program. When human being was running in continuity with God, with one man and one woman, and this woman sinned and it threw the whole earthly program out of continuity with God. Therefore, one word added to this book, or one word taken from it, throws a Christian out of continuity with God and throws a church out of continuity with God. Hindi lang Christian, pati buong church. Throws a family out of continuity with God. Every believer can be thrown out by not accepting every word of God. Kaya ang word test doon, yan ba ay may basihan? Yan ba ay tinuro ng propeta? Yan ba ay tinuro ng Biblia? Kung wala kang mai-produce at sinabi mo lang na hindi, na-reveal to sa akin. At walang ibang churches na pinagayagan ito, kundi kami lang. Kabahan ka na ron, mga kapatid. Dahil inaangkin niya, mga sinosolo niya, yun tinatawag na kapahayagan na siya lang. Kaya ano mangyayari? And it is here that the beginning that Jesus spoke of was broken. Jesus said at the beginning, God made one male, one female of its kind. And now when this woman, not the female horse, not the female dog, but the woman, anong oras yun? 10, no? Yung next. But the woman, not the female horse, not the female dog, but the woman, she broke the entire continuity of God's operation on earth and throw everything into death. The woman, not the man, she broke the covenant. She broke the covenant because she stepped across the borders of God's word. If she broke her covenant with her husband, she broke her covenant with God. Diba? Kung ang babae maghahamon sa kanyang asawa, sige. Diba? Kanya-kanya tayo. She broke her covenant to God. She broke her covenant with her husband. She broke her covenant with God. Then because she broke the covenant with God, she broke it with her husband. Amen. Kasi ang covenant ng babae sa Diyos, magiging tapat lang siya sa kanyang asawa forever and ever. Pero ngayon, nag-aamon siya ng hiwalayan sa kanyang asawa, she already broke her covenant with God. Kaya nga, hindi po pinermit talaga na ang babae ay humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Diba? With any cause. O sa anumang dahilan. Kasi yun ang kanyang head. Diba? Oras na ginawa niya yon, magkakasalan na siya. Kasi may vow siya doon eh. Pero sa lalaki, walang sinabing ganon. Nakuha niyo mga kapatid? Sa lalaki, walang sinabing ganon. Kaya mamaya, anuhin natin ito. Tutuloy natin. Being that the continuity is broken, then the lifeline was broken. Also, the timeline was broken. The covenant was broken. Everything shattered.
What caused it? A woman. So kaya pala nagkaroon ng mediatorial work dahil sa woman. Kaya pala nagkaroon ng tinatawag na pagkamatay ng timeline, yung buhay ng tao umiiksi because of the woman. Siya ang gumawa lahat ng problema. Amen? Ang tinatawag na covenant because of the woman. Everything shattered. What caused it? A woman. And that's what broke the covenant. Now, if you want to read that, you can read it, Genesis chapter 3. Amen. Kung naghahanap kayo ng pruweba, basahin niyo daw ang Genesis chapter 3. Now, it was the man was made to rule over the woman by God's word. She was no more co-equal with him. She was co-equal in nature, bilang male and female, you know. But when she broke God's word, God made a man to be a ruler over her. Diba? Genesis 3:16, if you want to put it down, she was no more equal with the man sa fallen condition ng tao. She was the breaker of God's word. Kailangan maipatanggap ito sa lahat ng mga kababaihan. Diba? Kayo ang sumira ng salita ng Diyos, hindi ang lalaki. Kaya huwag kayong mag-aasta-asta na head. Huwag kayong mag-aasta-asta na dominahan kami kahit katiting. You broke the whole continuity of God. You broke the time. You broke the, sabi dito, the co-equalness ng male and female. Dahil doon mga kapatid, nasira ang lahat sa continuity. And that's what the church has done. Siyempre, ang church ay woman din di ba? Kaya ang iglesia nagdodumina sa salita. May mga reliyon na naglalagay ng sarili nilang bylaws and creeds. Kahit against sa Word of God. Nagdodomina sila sa Bible. Hindi, ang absolute namin kung anong sinabi ng church. Imbis na sabihin, ang absolute namin kung anong sinabi ng Bible. Ngayon, hindi na. Basta kung ano sinabi ng church namin, so be it yan. May sarili kaming bylaws. Diba? Kaya ang bawat church may sariling bylaws na kung saan ay tinatali ang lahat ng mga membro sa ilalim ng kanilang bylaws. Can you say amen? At kukontrolin ng church every land, every city, every community. Kapag naging strong ang tie-up ng member at ng church, diba? Kukontrolin nila lahat yon ng law of the land. Kaya nagkaroon ng mga tinatawag na church and state, di ba, na iisa. May mga ganun lugar, di ba? Hindi na ako magbanggit kung anong mga reliyon yan. Di ba? Kaya kung ang ini-endorso ng iyong reliyon ay, let's say, polygamy, eh hindi lahat ng bansa nag-entertain yan. Pero doon sa Amerika, meron sa Utah. Di ba? Doon sa state ng Utah, allowed yun. Dahil ang umiiral na batas doon, pareha sa doktrina ng kanilang reliyon. Nakuha nyo? Magagawa niya ang marriage and divorce doon sa kanilang batas. Pero outside ng kanilang state, hindi nila pwedeng implement yun. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya ang religion ay nagdomina sa salita. Kung ano ang gusto nila na i-implement, di ba, sa kanilang mga member, kahit against sa word, yun yung sinasabing yung religion nagdo-dominate sa Bible, sa Word of God. Ang Bible ay man, ang church ay woman. Pero kung dadating sa kapangyarihan na sasabihin ng church, kami ang makapangyarihang relihiyon sa buong mundo. Kung ano ang turo namin, susundin yung lahat. Yun na yun. Dominating church, dominating female. Can you say amen? Type ni Eva. She, the church down here, the breaker of God's word. Imbes na ang church ang pinaka-lighthouse, ang church ang magbibigay ng kapayapaan sa membro, ang church ang magbibigay ng liwanag tungkol sa Bible, ngayon ang church na ang magiging breaker of God's word. That's throw her completely out of continuity. And that's what the church has done. And throw the spiritual death upon the whole thing. Now you'll understand why I hammer at these things like I do. It's true. That is the Bible facts.
Amen. Hallelujah. Kaya matindi mga kapatid itong mensahe na to. Satan's co-equal with God in the beginning. Maraming magre-react dyan. Sa pasimula, siya ay co-equal with God in the beginning. Michael and Lucifer, pareho silang archangel. Diba? Do you know Satan was co-equal with God one day? Isang araw lang. Hindi naman mahabang panahon. Sure was. All but a creator, he was everything. He stood at the right hand of God in the heavens. The great leading cherubim. Notice the reason that she did this, she was not in the original creation. She is not in God's original creation. She is a byproduct. Therefore, at the beginning, as Jesus referred to it, she was not original created being of God. She is a byproduct of a man. When Jesus referred to the beginning. So, ang babae ay byproduct ng man. Adam was both masculine and feminine in the original creation. One. But then, he was separated by a rib. Pag sinabing man, meron siyang attribute na male-female. Okay? Hindi pa separated si Eve in the beginning. Kaya walang sin, walang problem. May harmony pa yun doon sa loob, yung male and female. But a byproduct, the only one of all God's creation, of every animal and anything else, she was the only one designed this way. Every other female was in the original creation. Every other female was in the original creation. But Eve was not in the original creation. See? That had to be made that way. We'll get it. We'll get to it after a while. In this creation that she was in, not in the original, but a byproduct, and in this creation there is. Pag sinabing byproduct, hindi talaga siya in-speak, nakakagaya na, let there be hen. In-speak talaga na spoken word. Hindi sinabi ng Bible, let there be a woman. Then nag-speak into existence. Wala, mga kapatid. Ang in-speak si Adam. Then out of Adam, kinuha yung product na sinasabing woman. Kaya ang woman ay byproduct. Siya ang magiging cause ng tinatawag na breaking ng timeline. Siya ang magiging cause ng breach. Diba? Siya ang magiging cause ng lahat ng sin. Mga kapatid, ay ang woman. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya dapat ang woman ay ma-born again. Dapat ang woman ay ma-change. So kung ang babae hindi ma-born again, disgrasya mga kapatid. Diba? Yun ay tinatawag na malaking tinatawag na problema. Bata, anak, diba, apo, asawa, nanay, pag hindi na born again, malaking problema, mga kapatid, ang ating kinakaharap. Can you say amen? Bakit? Ang pagkakalikha sa kanila ay byproduct. Hindi man nila gustuhin mang-akit, nakukuha niyo mga kapatid, nakadesign ang kanilang body para mang-akit. Can you say amen? Yun ang pagkaka-design sa kanila, sabi ng propeta. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya dapat silang bihisan ng may kabanalan. Diba? Kilala niyo si Muhammad Ali. Kilala niyo yun, diba? Boxer. May anak siya. Gusto nung anak niya parang sexy. Ano? Ano yan eh? Muslim yan eh. You know, sabi niya, daughter, ang babae ay kagaya sa isang precious stones. Kagaya sa mga precious metals or precious things. Pinulot siya doon sa kalaliman ng lupa like diamond. Pinaghirapan siya. Na-cover siya ng mga dust, ng lahat ng mga elements ng mundo, pero nilinis siya. Okay? At nung malinis na siya, ay pinakaingat-ingatan siya at hindi pwedeng malapitan ni naman. Ganon din ang mga ginto, dinalisay siya sa apoy. Kaya sabi ni Muhammad Ali, ang body ng woman ay dapat itinatago. Hindi yan ine-expose.
It's like a jewel. Di ba? Para meron kang tinatawag na may pagmamalaki sa iyong asawa, pagdating ng iyong pag-aasawa, di ba? At masabi mo na ikaw ay dalaga, na ikaw ay pure, ikaw ay innocent, pero kung gagawin mo yan, yung ganyang mga kaayusan ay madidefile ka sa kanilang paningin. Babastusin ka nila, hindi ka nila gagalangin. Nakuha nyo mga kapatid, so may revelation din si, si Muhammad Ali. Diba? You are like a jewel. Kaya mga kababaihan sa atin, hindi po inaalaw yan na mag-mini-skirt, ng shorts, diba? Ng mga sexy bodies, maging mga kalalakihan. Hindi po yan inaalaw sa atin kasi yan ay precious jewel na dapat mga kapatid pinapahalagahan. Kasi yan ang magiging cause ng sin. Can you say amen? Kasi sa ating flesh is flesh, at ang mga senses ng body ay active. Can you say amen? Kaya dapat aware ang mga Christian pagdating dyan. Kaya hindi po natin sinasakal ang mga kababaihan sa atin, pinipreserve lamang natin sila sapagkat sila ay mga precious jewel. Amen, na hindi sila pwedeng tumulad sa sanlibutan, na expose nila ang kanilang sarili. Kasi ang motive nila para mapansin. Di ba? Para maging attractive. Kaya nila nilalabas yung mga skin nila na flawless para hangaan sila. Pero aside from that, mga kapatid, hindi lang para hangaan sila, para pagnasaan sila ng mga manyak ng mundong ito. Can you say amen? At kapag nagawa ang krimen, sa kanila pa isisisi. Di ba? Kasi pinakitaan ako ng motibo. Gano'n, di ba? Kasi hindi siya hindi siya namimiss ng maayos, sa kanila pa isisisi. Kaya sa church, tinuturuan yung ating mga member na mamihis ng may kahinhinan. Kaya flee from all appearance of evil. Tinuruan talaga, mga kapatid. But Eve was not in the original creation. Bukod pa doon, kahit believer ka dito sa church, hindi ka pa rin original creation eh. Nagiging original creation ka lang kung ikay masumpungan nagpapasakop sa iyong asawa na born again. Nagiging original creation ka lang if you obey every word. Yung seed na yon ang original creation. Pero yung flesh mo, hindi yan yung original creation. Diba? Yan ay byproduct na kailangan ma-change. See? That had to be made that way. We get to it after a while. Diba? So, ang ibig niya sabihin, yung difference ng babae at ng tinatawag na mga creation, now, there is nothing designed that can deceive and be deceived as easy as a woman. There is nothing designed or can stoop as low as a woman can. Think now. There is nothing designed in all creation that can stoop as low as woman can. She can tear a man's heart to pieces easier than anything else there is in the world. Is his wife. Ganun lang kabilis niya yon, mga kapatid, na saktan, sugatan ang puso ng kalalakihan. Let that nice little wife get to running around with some other man. Look at that fellow sitting there with his children, and the tears dropping out of his eyes, and she designed that way. She is designed to do this. There is no hog, no dog, or no other animal designed like her, or can stoop as low as she can stoop. Now, that is true. With regards to my sisters, I just want you to watch. No animal can be immoral. You call the dog a slut, a female dog. You call the male hog, a sow. But her moral is 1,000,000 miles beyond many Hollywood stars. That's how low she is designed to stoop. She can't. Just think of this. There is nothing in the world made in God's creation that can be immoral or stoop that low. Wait a minute, we're going to get to that. The woman has to say yes.
There is nothing designed to stoop so low or filthy, but a woman, a dog can't do it. A hog can't do it. A bird can't do it. No animal, no immoral. Okay? Sabi dito, no animal is immoral, nor it can be, or it is not designed so it can be. A female hog can't be immoral. A female dog can't be immoral. A female bird can't be immoral. A woman is the only thing can do it. Bakit sinasabi yun ni Brother Branham? Kasi yung tinatawag na mga female na animal, sila ay dinesign lang para maging mother. Nakuha nyo mga kapatid? Pero hindi lahat ng kababaihan nakadesign para maging mother. Kasi siya ay hybrid. Now, you see where Satan went, see? But still, she has. She is the one that's got the power to say yes or no. She depends. See? Depends on where she wants to hold herself. See? Here, we can see plainly the serpent seed, where it come in, and there is only one place he could go to. If that will not nail it down, somebody's blind. See? See it? Kaya yun po mga kapatid ang pananaw ng propeta sa kanyang mga sinasabi. Woman not in the original. She is the only species of female that is made prettier than the male. Do you believe that? Ang woman ay made prettier than the male. There is not another species among anything. All other creatures of God is beautiful males, such as in animals, birds, and so forth. Always the male is pretty. Pero pagdating sa kababaihan, baliktad. Ang more prettier ay ang kababaihan kaysa sa kalalakihan, sa human. But in the human race, it's the woman that's pretty, not the man. Can you say amen? If he is, there is something wrong. There is a cross-up seed somewhere. Originally, it's that way. Pretty, do you know, at the first destruction internationally of the world or worldwide was because of pretty women? When the sons of God, mga believers, Christians, saw the daughters of man were fair, they taken unto them women. Is that right? And have you noticed the increase of beauty of women in this day? I have seen the picture of Pearl O'Brien, which was supposed to be the prettiest woman in the nation at one time. There isn't a teenager girl in this school, but what could outshadow her when it comes to beauty? Satan is the one who pictures that kind of beauty. If we will notice, he was the most beautiful of all the angels of heaven. Is that right? And he designed to make heaven a more beautiful place than the kingdom of Michael. Yun ang ginawa niya. Minodify niya. Is that right? Also to show that Cain was his son. And he offered a more beautiful worship, decorated his altar with fruits and flowers and so forth. Is that right? Beautiful. Sin is beautiful. What we call beauty today, and sin is deceiving by beauty. You'll never look at a woman going down the street and tell what's in her heart. See? But I wanted to say this thing so that you could see why that Satan is her designer. That's exactly right. His own son proved it. Cain. Now she is beautiful, so she can deceive. Kaya dito po sa ating tinitake up, bago po naganap ang pagkakasala, pinakita na mensahe, mga kapatid, na dinisign muna ng Diablo yung magiging tinatawag na author ng kasalanan. Yung magiging mother of all sin dito sa lupa. Siya po, mga kapatid, ay si Eve. Pero ang mga believer, ang Diyos ay naglaan sa kanila ng way para sila maligtas, para sila makabalik sa kanilang original condition,
Di ba? Sinabi ng Timothy na maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng childbearing. Di ba? Maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya kung mananatili sila sa pagsunod at pagtalima sa salita, sila mga kapatid makakabalik sa kanilang original creation. Hindi kasi unang nilalang ang babae sa kanyang kalagayan na original creation. Kaya may mga bigo ng mga husband, diba, na mapaayos ang pamilya, nahirapan sila, kasi mga kapatid, ang kanilang partner ay hindi pa naboborn again. So, maaayos lang ang isang pamilya kung born again ang asawa. Diba? Husband and wife, kailangan ma-born again. Hindi pwedeng isa lang ang born again. Laging may problema, laging may trouble. Hindi pwedeng sa isang pamilya, ama lang ang na-born again. Kailangan lahat ma-born again para walang problema. Amen. Hallelujah. Now, dito sabi, saints look for the vindicated word. So alam natin mga kapatid na yung sabi sa quote, the church character or Satan and his group look after a big beautiful churches, beautiful things. That's what the world looks at today. O it's the pastor, the great so-and-so, o ang aming preacher, foreigner, missionary. Amen. At kaya sikat na simbahan, ang aming simbahan, so-and-so, prettiest and godly, walk out with his big robes and things like that. They call that beauty. Pero that beauty is of the devil. Diba? Kasi ang designer ng beauty ay si Satan. Tingnan mo ang aming worship, may mga blinkers, strobe lights. Diba? Pag yung worship na, parang concert. Uusok-usok pa. Lahat ng mga ginagawa nilang design, mga performance na sinasabi nilang beautiful, it's of the world. It's of Satan lahat. Pero ang panambahan ng Diyos ay simplicity. Amen. Hindi mo na kailangan pang pagandahin o i-modify. Can you say amen? Yun ang difference ng dalawang tinatawag na intelligence. Ang isa ay simplicity by faith at ang isa naman ay talagang pinapakita nila na nasa kanila ang most beautiful woman, most beautiful car, most beautiful member, mga celebrity, most powerful man. Pero ang nasa bride, mga kapatid, mga humble, mga driver, laborer. Nakita nyo, see the difference? Amen. Kasi ang unang nawiwin ay yung mga product ni Satan. Kasi after sila sa outward show. Hinahanap nila yung lahat ng mga garang bagay. Yan ang attitude, mga kapatid, ng mga wicked. Titiyakin mo na nila dyan. Aircon ba church nyo? Carpeted ba dyan? Mayayaman ba mga member dyan? Ganon mga kapatid ang mga approach. Kami ba ay masusuportahan ng simbahan? Secured ba kami dyan? Sino ba mga member dyan na magiging brother namin o sister? Mga celebrity ba sila? Mga popular person ba sila? Kasi ang hinahanap ng wicked, mga kapatid, ay mga beautiful things. Pero ang bride, ang hinahanap nila, truth. And you say amen, ipinapangaral ba dyan ng truth? Mababago ba ang buhay ko dyan? Yun ang hinahanap nila, mga kapatid. Hindi ang tinatawag na manifestation ng beauty. Kaya he had to put a man out here and make him on pre-moral agency. So he will knowing will fall, and the man in his own image, how could he fall? How you seeing daylight? So he had to make a byproduct. Doon pumasok ang sin. So, dahil 10 na, at meron tayong part 2, sa online nyo na lang tugay-gayan itong ating part 2. Bibigyan natin pagkakataon naman yung iba. Gusto ko sana isahin ito ngayong Sunday na to, kaya napakarami. So, panandalian tayong dadako sa pananalangin at itutuloy natin yung part 2 ng 10. 10 na po.
So, tumayo po tayo pansamantala at tayo manalangin. May prayer request ba dyan? Wala po, Pastor. So let's pray, no? Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, kuskus ng habag at biyaya, Hallelujah. ipagkaloob mo po sa amin ang liwanag at unawa sa pagpapatuloy ng gawain. Yes. Yung aming part 2 ay maintindihan namin na ikaw ang dakilang Diyos na may akda at programa ng lahat ng ito. Amen. Amen. Gamitin mo ang iyong abang lingkod at ang bawat kapatirang nakadalo ngayon na sana'y huwag nilang ma-miss itong part 2 ng subject na ito. Amen. Amen. Kaya Lord, ang lahat ng mga aalis at hahayo, babiyahe ay iyong patnubayan at gabayan. At sa lahat ng aming mga transaksyon ay kasihan mo kami. Amen. Awiin mo ang Hallelujah. lahat ng aming mga daraanan. Awiin ka, Lord. Pinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang buong kapurihan at kalwalatian. Yes. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 So, dismiss mo na po tayo. Wag lang sabay-sabay. Bigyan natin ang pagkakataon ng iba naman natin, ng mga kapatiran. Break tayo ng 5 minutes. Then start tayo ng 10:15.